sumisig. 11:45. Hanggang kailan nga ba kami maghihintay? I started texting Carla. I asked her kung gising pa siya. Pero para akong nagtanong sa buwan. Pareho kami ng shift ni Carla kanina. By now, tiyak na tulog na ito. Ako na lang naman ang nananatiling gising. At unti-unti ko na rin nararamdaman ang pagbigat ng aking mga mata. Ang unti-unting panghihina ng aking mga laman. Nag-aanyayang ako'y matulog na. That's when I heard a scream. Napamulat ako at napakislot sa kinauupuan. Sa bahay ni Berna nagmula ang singaw. Binalingan ko si Mang Eliseo. Manong gising, gising. Nagsimula ang kakaibang kaba sa aking dibdib para akong hindi makahinga. Hindi agad nagising si Mang Eliseo. Hindi na ako nagtaka kung bakit sa kabila ng paghingi ng saklolo ni Berna ay walang tumulong sa kanya. Himbing na ang mga tao. Hindi ko na hinintay na tuluyang magising si Mang Eliseo. Wala na akong panahon. Nasa panganib ang buhay ni Berna. Lumabas ako ng taxi at nagtatakbo patungo sa harapan ng gate ng bahay. Nagdial ako ng emergency number ng pulisya. Kaagad may rumisponde doon. Makati Police. I need your help please. Sinabi ko sa kabilang linya ang eksaktong address. Then I hung up. I forgot to tell my name. Pero hindi ko na naisip iyon. Binuksan ko ang gate. I was so surprised na bukas iyon. Ganito ba ka-careless si Berna? Iniwang bukas ang kanyang gate. I went to the front door, pero it was locked. Paano nakapasok ang salarin sa loob ng bahay niya? Posible kayang inaabangan na siya nito kanina. From the inside, kinulapol ng takot ang aking katawan. Parang nangatog bigla ang tuhod ko. Hindi ko magawang lumakad. Yet I know I must force myself. Kung hindi isang buhay ang mamamatay. Si Berna, ano na kayang nangyari sa kanya? Naghanap ako ng paraan kung paano makakapasok sa loob ng bahay. I was surprised sa courage na mayroon ako. Dami, hindi ko hahayaang magtagumpay muli ang serial killer na yun, whoever he is. Wala siyang karapatang kumitil ng buhay ng iba, lalo pat ng mga inosenteng babae. I went to the window sa gilid ng bahay. Bukas ang isang bintana at basag ang salamin. Alam ko na kung paano nakapasok sa loob ang walang hiya. I went through the window para makapasok sa bahay. Lumagka iyon ng bahagyang ingay. Then saka ko lang na-realize na sa loob pa ng bahay ang killer. Kapag narinig ang pagtating ko, tiyak na patay ako. Anong pwede kong ipanglaban sa kanya? Wala akong anumang armas. Nasa loob na ako ng bahay. Sa sala, ilang hakbang lang ang distansya niyon sa kusina. Mabilis pero wala akong ingay na nakarating doon. Naghagilap ako ng kutsilyo. Bingo! I found one. Big enough to tear the flesh of that serial killer. I walked towards the stairs. Nasa itaas si Berna. Naririnig kong humahagulhol siya. Kinilabutan ako. Ganon na gaton yung nasa vision. Humahagulhol si Berna. Nagmamakaawa. Diyos ko! Nanginig muli ang buo kong katawan sa takot. I went up the stairs. Not sure of what I am going to do. Pero sumigi pa rin ako. Then I heard the scream once again. Nagkaroon ng struggle. Nagkalabugan ng mga bagay sa loob ng kwarto. Sa klolo, ang sigaw ni Verna. Hindi ko alam ang gagawin ko. I froze in fear. It was as if I am reliving the vision all over again. But this time for real. Katotohanang hindi ko na matatakasan. Namalayan ko na lang kumalabog sa pinto ng silid ni Verna. Palabas na siya ng pinto. Verna, ang sigaw ko. But it was too late. Bumagsak ang katawan ni Verna sa bunganga ng pinto. Tuguan. Sa kanyang likuran, lumakad palabas ng kwarto. Ang lalaking pumaslang sa kanya. Hawak ang kutsilyong pinampatay kay Verna at sa iba pang babaeng naging biktima. I looked at him and I saw his face. He was wearing a mask. Maskara ng isang clown. Higit akong kinilabutan. Higit akong natakot. Then he walked towards me. Para ko ang isunod kay Verna. Wala na akong magagawa para kay Verna. Natupad ang vision. Napatay ng serial killer si Verna. Doon mismo sa may pinto ng silid, gaya ng nakasaad sa vision. And she was wearing the last dress she had on her body, the one with the blazer. God knows kung ano pang paghihirap ang ginawa ng hype na killer na ito kay Verna before he finally attacked her with a knife. Makailang beses sumigaw si Verna before the actual killing. Now the serial killer is after me.
Dahan-dahan ang paglakad niya palapit sa akin. Kaagad naman akong umatras pababa ng hagdan. Nakapagtatakang hindi niya ako sinunggaban agad. It was as if confident siyang mapapatay niya ako anumang oras. Hindi ba niya pansin ang kutsilyong hawak ko? O hindi siya naniniwalang may kakayahan akong gamitin iyon? I read somewhere na kahit na anong nilalang sa mundo, basta't in danger ang buhay, kakayaning lumaban. Ngayon ko napatunayan kung gaano katotoo ni iyon. Huwag lang magkakamaling sumugod ang lalaking ito dahil hindi ako magdadalawang isip na itarak sa anumang bahagi ng katawan niya ang kutsilyong hawak ko. Nakaitim siya buong katawan, pantalon, t-shirt na long sleeve. Ang tanging may kulay lamang ay ang maskarang suot niya, isang makulay na mukha ng clown. Mabagal ang paglalakad niya palapit sa akin. It was as if nag-iipon siya ng lakas at sinusuri ako. Habang ako'y nagtataka, what's stopping him from attacking me? At bakit hindi ko magawang tumakbo na para makatakas? That's when reality hit me. I ran towards the door. He ran after me. Binuksan ko ang front door but I was in so much panic. Hindi ko magawang buksan iyon. Nabitiwan ko ang kutsilyong hawak ko. Noong pupulutin ko na iyon, nasa harapan ko ng serial killer. Itinaas ko ang mukha ko habang lumuluha. Maawa ka, pakiusap ko. Dam, bakit ba hindi pa dumarating ang mga pulis na tinawagan ko? This is it. Ito na ang katapusan ko. Yet ayon kay Madam Susing, nakahubad ako sa vision ng paslangin ng killer na ito. Posible kayang hindi pa ngayon ang oras ko. Ngunit kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa ako maghihintay? Noon niya ako sinunggaban. Napahiga ako sa sahig. Kalinsabay ng pagsigaw. Huwag! Pumaibabaw siya sa akin. Hawak ang kutsilyo. Hindi ako mamamatay sa ganitong paraan. Ang sigaw ng aking isipan. And from there, kumuha ako ng lakas. Itatarak niya sa katawan ko ang kutsilyo. Ngunit pinigilan ko iyon ng aking mga kamay. Kumapit ako sa braso niya at pinigilan ko ang kutsilyo sa paglapit sa aking dibdib. Nang makabuelo ang tuhod ko, binayagan ko siya. Namilipit ang walang hiya. Bumagsak siya sa tabi ko. Kaagad akong kumilos. Sa kalagitnaan ng kanyang pamimilipit, natanggal ang maskara sa kanyang mukha. Tumayo ako. Akma nang tumakbo para tumakas. Nang bigla akong natigilan. Parang truck na bumundol sa aking isipan ang aking nakita. Nang rumistro ang imahen sa aking alaala. Ang lalaking pumapatay. Ang serial killer. Oh my God, this can't be happening. Ang mukhang nakita ko ay mukha ni Danny. I was in total shock. Natigilan ako at hindi makalakad. Patuloy na namimilipit sa sakit ang serial killer. Hindi pa rin ako makapaniwala sa aking nakikita. Paano si Danny ito? He's in a coma. He's in the hospital right now and crying out loud. Unless unti-unti nang humuhupa ang sakit, nakakabuelo na uli ang serial killer. Noon na lang ako nakatakbo uli, patungo sa bintana kung saan ako dumaan kanina papasok. Sinundan ako ng serial killer kahit susuray-suray siya. Nailabas ko ang kalahati ng aking katawan, pero nung ilalabas ko ng aking kaliwang paa, bigla niyang nahawakan iyon at hinatak. No, ang sigaw ko. Nagpumiglas ako. Hinatak niya ako pabalik sa bahay, pero I refused. Nanlaban ako. Noon dumating si Mang Eliseo, may dala itong bakal na pamalo. Nang makita ko ng matanda, ay kaagad akong sinakluluhan. Hinampas nito ang bakal ang mukha ng serial killer. Nabitiwan ng serial killer ang paa ko. Tuluyan akong nakalabas sa bintana sa tulong ni Mang Eliseo. Nagtatakbo kami ni Mang Eliseo palabas ng gate at sakalang dumating ang responding pulis. Nakamotor lang ito, nag-iisa. Pero mabuti na yun kesa sa wala. Itinuro ko agad ang bahay. Naroon ang clearer. Naroon habulin mo. Kumilos ka agad ang pumilis at pumasok sa bahay ni Verna. Napabuntong hininga ko ng malalim. My ordeal was over. Mahuhuli ng serial killer at ligtas na ang buhay ko. Ya't nalulungkot ako para kay Verna at sa iba pang biktima na napas lang nito. Sarili ko lang ang nailigtas ko.